Palubog ng araw ate, hindi pa ba tayo uuwi? Tanong ng kapatid sa kanya habang nakatitig pa rin siya sa pinaglibingan ng ina. Ayaw sana niyang umalis dahil mabigat pa rin ang dala niya sa dibdib. Ngayon siya nangungulila sa inay niya. Alam niya kahit anong iyak niya ngayon, hindi niya na to makakapiling at marami siyang pinagsisisihan sa mga nangyari. Inuna pa niya ang pag-ibig niya kay Russell kaysa ang pamilya niya. Sinumpa niyang hindi na puputulin ang anumang pisi na po pwede magdugtong sa nakaraan nilang dalawa. Kailangan na natin umuwi, Esmeralda. Kailangan mo ring ayusin ang sarili mo dahil baka makasama sa dadala mo ang palagi kang malungkot. Sigurado naman akong masayang inay mo saan man siya naroon ngayon. Wika ni Tia Alba niya na kasama nilang magkapatid sa 3 araw na pinaglamayan ng ina nila. Alam na nagtong nagdadalang tao siya. Di niya rin maikakailayan dahil lalaki rin ang tiyan niya ilang buwan mula ngayon. Ang di niya lang sinabi kung sinong ama ng bata. Di na kailangan pang banggitin ang pangalan ni Russell kung ito mismo ang nagtataboy sa kanya. Patuturayan niya hindi niya to kailangan. Umuwi sila sa bahay ng inay niya pero kailangan din nilang umalis doon. Binili na ni Mr. Chung lupang kinatitirikan noon na ayaw niyang tirhan. Kahit nasa gipit siyang kalagayan ngayon, hindi siya papatol sa matanda. Lumaki naman siyang mahirap, hindi problema sa kanya kung bumalik siya sa dating buhay. Ba't ba ayaw mong sumama sa akin? Magiging maayos ang buhay mo sa Manila. Isipin mo ang kapakanan ng anak mo? Pangungumbinse ng tiyahin? Nilagay niya ang huling gamit sa backpack tsaka umupo sa katre ng inay niya. Hindi na ho muna, Chang. Doon na lang muna ako kina Auntie Nelly. Ang tinutuko niya isang malayong kamag-anak sa Pampanga. May maliit na bar at restaurant doon na po pwede raw siyang mamahala. Inalok siya nito na magtrabaho nang dumalaw ito sa burol ng inay niya. Hindi niya gustong bumalik sa Maynila. Ang sabi niya, tatalikuran lang siya ng lalaki na buntis sa kanya, nakaklase niya sa kolehiyo. May pera pa siyang natitira kahit paano para sa panganak. Kailangan lang niya ipangtustos sa gastusin niya araw-araw nang hindi niya magastos yon. Mag-iipon din siya mula 12,000 na sahod niya sa isang buwan. Libre daw pagkain at tirahan. Ang kapatid niyang si Bebe naman ang isasama ng tiyahin sa Maynila. Nakako naman ang Tia Alma niya na hindi nito itutulad kay Bebe ang ginawa sa kanya na pangrereto sa mga mayaman. Kahit ang kapatid niya ay nangakong makukumpante na sa kung anong buhay ang meron sila dahil ang gusto lang niya ngayon simple at tahimik na buhay para sa kanila ng anak niya. Bubusugin niya to ng pagmamahal at di paparamdam na isa lang ang magulang na meron to. Dito magiging Alonzo kahit kailan. Walang nagawa ang Tia Alma niya kung hindi ihatid siya sa Pampanga. Sa isang maliit na apartment siya pinatira ng Tia Nelly niya. Is Russell Alonzo engaged to Leia? Walang kumpirmasyon mula sa magkabilang panig. Gayunman malakas ang paniniwala ng ilan na may namamagitan sa dalawa matapos makita na magkasama mga to sa charity ball ng Alonzo Corp. Hindi niya tinapos ang binabasang dyaryo dahil gusto nang kumawala ng mga luha niya sa mata. Ganon lang pala kababaw ang inakala niya na seryosong relasyon nila ni Russell. Pinagsisisihan niya ang lahat ngayon. Minsan gusto niyang sumugod sa opisina at bigyan to ng malakas sa sampal. Pinagbintangan pa siya ng kung ano-ano para lang kumuwala sa relasyon nila. Akala yata nito'y maghahabol siya o pipikutin niya to para panagutan siya. Never. She will not allow Russell to enter into her life again. He will never meet his child. Never. Nagsimula siya magtrabaho sa club ng Tia Nelly niya para itaguyod ang sarili. Gayunmay, hindi pala ordinaryong bar at restaurant ang papasukan niya. Sa 2 gabing pagtatrabaho doon, nakita niya paanong binibenta ng isang manager ang mga babae sa mga parokyano doon. Marami nagtatanong kung pwede ka raw i-table, Esmeralda. Bakit di mo subukan? Pamimilit ng manager. Siya ang may hawak sa kaha kahit nakaupo lang siya sa isang sulok. Pero lahat yata ng kalalakihan ay lumilingon sa kanya at tinatanong ang pangalan niya. Kahera ako dito ate, hindi ako magpapatable kahit kailan. Nako, arte mo naman. Alam mo bang 1,000 isang gabi ang kinikita ng mga babae dito na nagpapatable lang? Mas malaki kapag sumama sila sa labas, umaabot 50,000 ang kita nila. Gusto niyang tumawa. 50,000 lang, pero kung sino-sinong sasamahan niya gabi-gabi, 2,000,000 nga na offer ni Mr. Chu, tinanggihan niya. Hindi talaga ate i-offer mo na lang yan sa ibang babae para lumaki ang kita nila. Lumipas ang 1 linggo, okay naman sa kanya ang trabaho bilang kahera. Pero dumarami ang parokyano sa bar na yon, na lalong dumadami ang nangungulit sa kanya. Ang iba pa ay anak ng mayamang negosyante sa Pampanga at pag mayaman, mas makulit at mas mayabang magsalita kapag tinatanggihan. Gusto na lamang niyang mapailing kahit kailan, hindi siya papatol sa mayaman.
May naghahanap na naman sa'yo, Esmeralda. Bulong ni Rebecca na isa sa naging kaibigan niya sa club. Pero iba to. Paanong iba? Palagi naman ganyan mula nang dumating ako dito eh. Nakatawa niyang sabi. Narinig ko kasi ang daming tanong kay manager. Sabi pa nga ng lalaki, buntis ka. Totoo ba? Ano? Mabilis siyang kinabahan sa sinabi ni Rebecca. Wala pang nakakaalam na buntis siya. Di pa kasi halata ang tiyan niya dahil wala pang 2 buwan. At nag-abot na makapal na sobre kay manager. Nakashades yung mga lalaki eh, 3 sila. Ba't parang gustong kabahan sa sinasabi mo? Totoo ba yan? Napahawak siya sa dibdib at sinilip mula sa malit na siwang ng bintana ang kinaroroonan ng manager. May 3 ang lalaki sa labas, maskulado mga katawan. May kausap din yung isang lalaki sa telepono. Ma'am Sofia ang tawag niya. Sofia? Sino si Sofia? Wala akong kilalang Sofia. Wika niya kay Rebecca. Gusto niyang iwala ang kaba sa dibdib niya dahil baka nagkakamali lamang siya ng hinahanap. Wala talaga siyang kilalang Sofia. Mag-ingat ka na lang din, paalala ni Rebecca. Kilala mo naman yung si manager pagdating sa pera. Talo-talo na pag nagkataon, ibebenta ka talaga niyan. Pumasok ang 3 lalaki at umorder ng beer. Nawala sa isip niya ang babala ni Rebecca dahil dumami ng tao sa club. Nalibang din siya sa pagbabayad ng mga customer. Pagdating na lang ng 2:00 na madaling araw, naroon pa ang mga lalaki, doon siya muling kinabahan. Pasulyap-sulyap ang mga to sa kinaroroonan niya. Nakapagtataka, wala na rin ang manager doon na dati huling umuuwi dahil ito ang nagsasara ng club. Mauna na ako, Esmeralda. Wika ng boy na natapos maglinis at magligpit ng mga upuan. Bakit may umiinom pa? Maya-maya pa raw sila matatapos. Sabi ni manager, maaga na lang daw kung pumasok bukas para dyan sa maiiwan nilang kalat. Ano? Bakit pumayag siya na hindi ka magsasara ng club? Sasabay na ako sa'yo. Maiwan ka raw eh. Babalik daw si manager, may pinuntahan lang sandali. Alam niya, patibong lang ng manager ang sinabi ng boy. Iiwan talaga siya para magawa ng mga lalaking to. Ano man ang pakay sa kanya? Hindi, uuwi na rin ako. Sinong maiiwan dito? Yung pera sa kaha baka mawala. Hintayin mo pala ako, hindi ako magpapaiwan dito mag-isa? Halos magsumamo siya sa boy na samahan na lamang siya doon. O sige na nga, babayaran mo overtime ko ha, magyosin lang ako sa labas. Kahit paano nakampante siya, gayunman di niya alam paano aalisin ang mabilis na kabog ng dibdib niya tuwing mawawala ang boy sa paningin niya. Lumabas ang isa sa 3 lalaki bago tumayo naman ang isa pa na papalapit naman sa kanya. Magbabayad na ho ba kayo? Anong magbabayad? Kanina pa kami bayad sa manager mo? Ngumisi to at saka tinignan ang kabuuan niya. Naparunok siya sa takot. Ang ganda mo nga pala talaga. Di na ako nagtataka kung bakit na humaling si Mr. Chu sa'yo. Mr. Chu? Pero bago ka mapasa kamay niya, pwede bang kami muna? Mas magaling naman kami na magromansa kaysa sa matandang yon. Bitiwan mo nga ako. Nagpumiglas siya nang tumaas ang kamay ng lalaki para yakapin siya. Wala naman siyang nagawa dahil lumapat kaagad ang labi nito sa leeg niya at pinisil ang dibdib niya. Napuno ng takot ang sistema niya dahil wala na ibang tao sa loob ng club. Ang sabi ni Ma'am Sofia, bawal kang galawin, pero nakakatukso ang ganda mo. Bitiwan mo ko? Umiiyak siya dahil hindi nakakatulong ang lakas niya para pigilan ng lalaki. Dagan na siya nito na halos masira ng upuan sa bigat nilang dalawa. Pilit itong tinatamang bibig nila para mahalikan siya. Ang kamay nito hinahanap ang zipper ng pantalon niya para mailabas nito ang pagnanasa na umaalipin sa lalaki. Sumunod ka na lang sa akin bago pa kita masaktan, babala nito. Wala namang makakaalam eh. No! Wala ka namang magagawa dahil wala kang mahinga ng tulong. Tayong 2 lang ang nandito. Sumunod ka na lang kung mahal mo pang buhay mo. At tuloy-tuloy siyang umiyak. Naiipit na ang tiyan niya kaya nagpumigil siyang pumiglas. Hindi pwedeng mawala ang batang nasa sinapupunan niya. Nang maramdaman ng lalaki na hindi na siya lalaban, umalis na naman to sa pagkakadagan sa kanya. Yan lang naman ang hinihintay niya eh. Ang wag maipit ang tiyan niya para maprotektahan niyang anak. Kung magtatagumpay ang lalaking to, naghahasain siya, ay ipagpapasa Diyos na lamang. 2 lalaki pa ang nasa labas kaya't malabo nang makatakas siya sa kinaroroonan niya. Lumapat ang bibig ng lalaki sa bibig niya na mabilis niyang itinulak. Halos masuka siya sa amoy niyon na bukod sa amoy alak, mabaho pang hininga. Tumayo siya para ilayo ang sarili. Sinandal naman niya sa dingding tsaka inipit muli ang katawan doon.
Naibaba nito ang pantalon niya at mabilis ipinasok ang kamay doon. Nangihina siya sa pakikipaglaban dahil kanina pa siya tulak ng tulak sa katawan nito. Nang ibaba nitong zipper ng pantalon, nakahanap pa rin siya ng lakas. Tinuhod niya ang nito dahilan para mapaipit to sa sakit. Dorado, tawag nito sa kasamahan. Di niya alam kung saan siya tatakbo dahil nasa labas lang dalawa pang lalaki. Nahablot ulit ang buhok niya ng lalaki sa loob, saka siya sinampal. Halos mawalan siya ng malay sa bigat ng kamay nito. Gusto niyang magdilim ng paningin niya kaya't umupo na lamang siya sa sahig. Di niya gustong mawalan ng malay dahil magagahasa siya ng tuluyan. Maawa ka, buntis ako? Kung ganon, sumunod ka sa gusto ko. Dahan-dahan lumapat ang kamay ng lalaki sa dibdib niya. Tila tinatansya kung di siya papalag ulit. Konti na lang talaga ang natitirang lakas sa kanya. Kung uubusin pa niya yon sa pagpapumiglas, mawawala na siya ng malay. Tinaas ng lalaki ang blouse niya, inalis ang panloob niyang suot. Hayok na hayok tong inangkin ang dibdib niya. Hindi niya mapaniwalaan ang karahasang nararanasan niya ngayon. Puno ng galit ang dibdib niya sa lalaking nasa harap kay Mr. Chu at kay Russell. Kung di siya tinalikuran ng lalaking minahal niya, hindi niya sasapitan ng gantong kasaklap na buhay. At kung di lang siya buntis, makikipagpatintero siya kay kamatayan, wag lang maghahasa ng lalaking to. Pero pakiramdam niya, malapit na rin siyang mawalan ng malay sa halo-halong takot na bumabalot sa kanya. Pagod na rin ng katawan niya at nakadagan pa ang lalaki. Nahihirapan siyang huminga. May mga pulis, trenyo? Hindi niya na naintindihan kung ano ang kaguluhan na nangyayari sa labas. Pikit ang mata niya at gusto nang humiwani ng malay niya. Naramdaman niya na lang ang katawan niyang umangat mula sa sahig. Huwag siyang dadalhin sa ospital. Gising na ba siya? Hindi pa, uncle. Kapag di pa rin siya gumising sa loob ng 2 oras, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Alam ni Sophie ang lugar na to, kaya't kailangan natin makaalis sa lalong madaling panahon. She's pregnant. We cannot take her anywhere without ensuring she and the baby are fine. Gusto na namang masindak na Esmeralda nang marinig ang pag-uusap ng dalawang lalaki. Kagad bumalik sa alaala niya ang lahat ng nangyari sa club. Napunong muli ng takot ang buo niyang pagkatao. Kilala niya kung sino una nagsalita. Kung paano siya nauwi sa mga kamay nito, hindi niya alam. Bago siya mawalan ng balay, hindi naman niya to nakita. Ayon sa masasamang lalaking yon kagabi, si Sofia ang pangalan nang may pakana ng pagdukot sa kanya. I hope she will wake up soon. We cannot afford to stay longer. Handa na ba ang Eagle One? Handa na ho, pati piloto. Pero hindi tayo pwedeng umalis hanggat di pa nagkakamali sa Esmeralda. Napilitan siyang iparamdam na may mali na siya na makaramdam ng pananuyo ng lalamunan. Niwala siyang ideya gano'n na siya katagal na walang malay. Hindi siya po pwede na mahimatay ulit dahil baka makaapekto na sa batang dinadala niya. Kinapa niya ang tiyan na tila ba mararamdaman niya kung naroon pa nga ang anak sa tiyan niya. Gising na ho siya, uncle. Umatras agad ang katawan niya sa gilid ng kama para lumayo sa lalaki. Nakascrub suit to at may nakasabit na stethoscope sa leeg. Relax, Esmeralda. Hindi kami masamang tao. Mabilis itong wika. Ang matandang lalaki ang mga sumunod na lumapit sa kanya. Maawa ko kayo, buntis ako. Alam namin yon at mabuti na lang hindi ka dinugot na kunan. Ilang buwan ka ng buntis, Esmeralda? Wala bang masakit sa'yo ngayon? Kung magsalita ang batang doktor, tila magkakilala sila. Kinuhang stethoscope na nakasabit sa leeg, tsaka nilapat yon sa dibdib niya. Masakit ang buong katawan pero dahil yon sa panlalaban niya sa lalaki kagabi o kanina. Gaano katagal akong walang malay? 4 hours, sagot ng doktor na tumingin pa sa relo. I'm glad you've waken up before we decide to bring you to the hospital. At nasan ako ngayon? Sa pagkakataong to, tumingin siya sa matandang lalaki. Bakit ba ayaw mo akong tigilan? Hindi nga ako magpapakasal sa'yo. Are you sure you're alright? Hindi mo sinagot sa Doc Richard kung wala bang masakit sa'yo. Kalmado nitong wika. Sumenyas to sa doktor na iwan sila doon, marahil para makapag-usap. Masakit ho ang buong katawan ko pero hindi ibig sabihin hindi ako lalaban. Bakit ba ganyan kayong mayayaman? Ang alam niyo lang sa tulad namin, gawing tau-tauhan. I understand your concern, Esmeralda. Ilang beses mo nang sinabing wala kang balak pumayag sa proposal ko. However, I'm also desperate to marry you. Marami hong babae dyan na papayag magpakasal sa'yo para humiga na lang sa salapi pagkatapos. Bakit hindi silang alokin ninyo? Because I will marry as a business transaction only, which means I will pay you a certain amount. Hindi mo kailangan mag-alala. Magkakaroon tayo ng kasulatan. You're a beautiful woman, no doubt, but that doesn't mean I am interested with you for sex.
Hindi pa rin ako magpapakasal sa inyo. Huwag yun ang ipilit. If that's your decision, I am left with no choice. Anong ibig niyong sabihin? Hawak ko ang Tia Alma at kapatid mo. Hindi mo sila makikita hanggat hindi ka pumapayag magpakasal sa akin? Napakawalang hiya mo. Kaagad siyang bumaba mula sa kama para sagurin ang matanda pero mabilis ding humarang doktor para wag silang magpang-abot. Stop it, Esmeralda. Uncle Nicholas is not a monster if that's what you're thinking about. Ilabas niyo ang kapatid at ang Tia Alma ko. Nagsimula siyang umiyak. Wala na nga siyang magulang kahit isa. Pati ba Tia Alma at kapatid niya mapapahamak din? Bakit niyo ginagawa sa akin to? Wala naman ako ginagawang masama sa inyo Stop crying. Baka makasama sa dinadala mo. Kagaalo naman ng doktor. Uncle Nicholas wishes no harm on you. At huwag mo namang ipag-alala na hindi mo kasamang kapatid at tiyahin mo dahil nasa mabuti silang kalagayan. However, you cannot see them unless you say yes to my proposal. Dagdag ni Mr. Chu. Proposal? Gusto niyang matawa sa sitwasyon niya. Ni sa panaginip, hindi ko hiniling makasal sa'yo. Okay, I will change my offer. You will own 30% shares in Metro Pacific if you marry me. Ikaw rin ang itatalaga kong presidente kapag di nagtagumpay ang plano ko. Hindi ho ba sinabi ni Tia Alma na hindi ko rin gusto na marangyang buhay? Na namasukan ho ako bilang kahera para mamuhay ng simple lang. Bakit ho ba ang kulit ninyo? I have cancer. Di pa rin ba sapat sa'yo para bumayag? Napanganga siya sa sinabi ni Mr. Chu. Bukod sa lalaking inoffer nitong yaman, nagulat din siya sa pag-amin nito tungkol sa sakit kung totoo man yon. Pero may tanong pa rin gumugulo sa isipan niya. Bakit kailangan itong magpakasal? Wala ba tong mga anak na pagmamanahan? Sumenyas tong muli sa doktor na iwan sila. Lumabas to pero natiling nakatayo sa pinto. Nag-aalala marahil baka sugurin niya ulit ang matanda. Hindi ako nasisilaw sa sinasabi ninyong kayamanan, Mr. Chu. At di ko maintindihan bakit kailangan niyong gawin yon. Hindi ba't may mga anak kayo? I will tell you once you accept the agreement. Sagot nito sa tanong niya. Maraming masaselang pag-uusap ang hindi ko maaaring ipagkatiwala ng basta-basta. Kailangan kong masiguro na nasa panig mo ko. I'm sorry then, hindi pa rin ako magpapakasal. Kahit kapalit, hindi mo makikita ang natitira mong kamag-anak. Tumulong muli ang sunod-sunod niyang luha. Pagkatapos, pinahid yun na puno ng galit sa mukha. Kung ganyan din ang kondisyon ninyo, bakit di nilang judge ang sinama niyo rito? Imbes na ang doktor na yan. Sarkasiko niyang sabi. Sa halip mainsulto si Mr. Chu, tumawa pa. Kailangan na ba natin ng judge agad-agad? May kaibigan akong judge dito sa Puerto Princesa. Puerto Princesa? Yes, Esmeralda, nasa dulong bahagi tayo ng Luzon, kung saan nakanda ang paglipad natin patungong Estados Unidos. Naroon Tia Alma at ang kapatid mo. Tinakip niya ang kamay sa mukha. Siguradong tuwang-tuwa ang dalawa makarating sa Amerika. Nag-alala man lang ba ang mga to kung ano nang nangyari sa kanya? Kaya pala masarap ang simoy ng hangin. Nakabukas ang bintana pero ngayon lang niya nilingon. Nakita ang karagatan na matatanaw doon. I won't touch you if that's what you're worried about, Esmeralda. Kung ganon, bakit ninyo kailangan ng asawa? Para ipagyabang? Buntiso ako. Na magandang dahilan kung bakit lalo mo akong dapat pakasalan. Gagandang kinabukasan ng anak mo. Ang sabi sa akin ng tiyahin mo, wala naman daw balak ang boyfriend mong pakasalan ka? Kung tutuusin, may katwiran si Mr. Chu. Kung magiging siyang praktikal, tamang desisyon niya na umuorang sa matanda. At ganti na rin kay Russell na hindi lang siya pinabayaan, pinagtabuyan pa siyang parang may sakit na nakakahawa. Nang maalala ang galit niya kay Russell, naalala din niya ang kawalang hiyang ginawa ng tauhan nito kagabi. Tauhan niyo ho ba ang dumukot sa akin? Alam niyo ho ba kung anong ginawa niya? I learned that from my men, pero hindi silang gumawa ng kalapastanganan sa'yo kung hindi ang mga tauhan ni Sofia. Mga tao ko nang bahalang magiganti sa mga yon dahil paalis na tayo papuntang Amerika. Sino ho si Sofia? Narinig niya ang pangalang yon kagabi pero di talaga niya kilala. Hayaan mo muna na matapos ang kasal natin bago ko masabi sa'yo lahat ng dapat mong malaman. Your food will arrive in a minute. Eat well so that you and your baby will become stronger and healthy. Mukha naman nung wala na akong pagpipilian. Binili niyo na ang kalayaan ko kay Tia Alma sa halagang 2 milyon, hindi ba? Ipatatawag ko ngayon din ang judge na kilala ko sa bayang ito. Lumakad ng matanda palabas sa pinto. Siya na may lumakad palapit sa bintana para tanawin ang malawak na karagatan at puting buhanginan. Kasasikat pa lang ng araw pero tila dapit hapon ang pakiramdam niya. Ni hindi pa siya natatapos magluksa sa ina niya, may bago na naman siyang kinakarap na problema.
Tatanggapin din pala niyang pagpapakasal kay Mr. Chu. Noon pa sana para na ipagamot niyang ina. Tama si Tia Alma, hindi siya nag-iisip. Inuna pang pag-ibig niyang wala namang kinahantungan, kundi sama ng loob. Kumain ho muna kayo, Ma'am Esmeralda. Ang sabi ni Sir Nicholas, aalis kayo makapananghali. Maghahanda rin ho ako ng babaunin ninyo dahil baka ho magutom ka sa biyahe. Nakatingin lang siya sa ginang na pumasok na may dalang tray. Sandali niyang nalimutan ang gutom niya sa naging pag-uusap nila ni Mr. Chu. Sino ho si Sofia, Manang? Tanong niya sa babae. Si Ma'am Sofia? Ampun ho ni Sir Nicholas. Naku, napakasama ho ng ugali nun, kaya't huwag kang magtitiwala. Makinig ho kayo kay Sir Nicholas kesa sa babaeng yon. Tumango siya na wala sa loob. Hindi pa niya nakikita kung sino man ang Sofia na yon. Bakit niya gustong ipadukot ang anak ni Nicholas? Hinahabol ba nito ang mana ng ama? Kumuhanan muna siya kaagad ng kanin nang iniwan siya ng ginang. Maya-maya lang di na siya makakakain pa. Kapag dumating na ang judge, tila tuyong dahon na lamang si Esmeralda na sumusunod sa daloy ng agos. Dumating na ang judge na magkakasal sa kanila ni Mr. Chu. Idinaos nga ang kasal. Pumirma siya sa isang marriage contract. At ngayon, papunta sila sa pribadong airport para makaalis sila patungong Estados Unidos. Kasama pa rin nila ang doktor na siya rin naging witness nila sa nangyaring kasal kanina. At dahil bumabalik ang hilo niya, hinayaan mo na siyang matulog dahil mahaba pa raw ang biyahe. Tahimik lang siyang nakatingin sa maputing ulap sa himpapawid hanggang tuluyan siyang hilahin ng antok. Di na siya nagpakita ng anumang pagtutol kahit saan pa siya dalhin. Ang mahalaga na lang ngayon, ligtas sila ng anak niya. Malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanila pagbaba nila sa pribadong eroplano. Sumakay sila sa isang magarang sasakyan na naghihintay. Wala silang naging pag-uusap ni Mr. Chu. Ang doktor na si Richard ay sa ibang sasakyan sumampa kanina. Isang luxury condominium unit ang tinuluyan nila na matanda. Sa lamin ng kabuuan ng dingding kung saan matatanaw ang makulay na syudad ng New York. Sa kabila ng karangyaang nakaharap sa kanya, hindi niya magawang magsaya. Bukod sa trauma na tinamo niya sa tangkang panggagahasa sa kanya, may takot ding dalang dibdib niya ngayon. Kasal na siya kay Mr. Chu at nasa malayo silang bansa. Ang kinakapitan niya ay ang panalangin. Nasaan hong Tiyang Alma at ang kapatid ko, Mr. Chu? Una niyang tanong. Merong isang maedad na babae na tingin na ay Pilipina din, naka-uniforme. Naghahain to ng pagkain sa mesa kung saan tinuro ni Mr. Chung umupo siya. Now we're married. You need to call me Nicholas Esmeralda. There is no need for formalities. Hindi niyo ho sinasagot ang tanong ko. Nag-alala siya kaagad dahil baka patibong lang nitong sinabi na hawak ito ang dalawang mahalagang tao sa kanya. They are in San Francisco. Pero pwede mo silang tawagan gamit ang telepono dito mamaya. Hayaan mo na lang munang matapos tayong kumain. Bakit wala sila dito? Bakit hindi tayo sa San Francisco pumunta? Because my house is in San Francisco. I only rent this condo because my doctor works in the nearby hospital. Malayo ang San Francisco dito. Mahinahon itong sagot. Kumain ka muna. Kailangan ko munang masiguro na maayos ang kalagayan nila. Sumenyas to sa katulong na ibigay dito ang telepono at maya-maya nga'y kausap na nito ang Tia Alma niya. Pauwiin mo na sila sa Pilipinas, Mr. Chu. Nakuha mo na rin naman ang gusto mo? Matigas ang tinig niyang wika. Ito ang Tia Alma pa lang ang nagkamustahan dahil mamaya na lang daw niya kakausapin. Pinakita lang nito sa kanyang maayos ang kalagayan ng dalawa. If you keep on calling me Mr. Chu, I won't feel the need to trust you, Esmeralda. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Kailangan niyang sumunod sa mga utos nito dahil hawak ito ang buhay nilang lahat. Bakit kailangan mo pa silang dalhin dito, Nicholas? Pwede naman sila sa Pilipinas, lalo na't nag-aaral pa dapat ang kapatid ko. Katulad mo, nanganganib ng buhay ng kapatid at ng tiyahin mo. Hindi sila pwedeng maiwan sa Pilipinas dahil kailangan ko magtagal ng ilang buwan dito. Nanganganib ang buhay. Kanino? Bakit? From my daughter. Hindi ko maintindihan. Sophia knows I'm looking for a woman to marry so I can assign that person to take over Metro Pacific Airline. Dahil nagkasundo na kami ng Tia Alma mo sa inyo na pa akong atensyon ni Sophia, she will do everything to make her my only heiress. Kaya niya ako gustong ipadukot? Gusto niyang masindak sa nalaman. Ibig sabihin, nagunahan ang mag-ama na dukutin siya. Don't worry about it now, you are under my care. Hindi kanya malalapitan pa dahil hindi niya alam kung nasan tayo. Pero hindi ko maintindihan, siya ang anak mo. Natural sa kanya mapunta lahat ng ari-ari ang maiiwan mo.
Wala akong problema sa pagbibigay ng mana. Kung di sila gumagawa ng masama, Esmeralda, I would even be glad to give her my position as the CEO. Pero walang ginawa si Sofia at ang boyfriend na si Andre kung di isabotahe ang kalabang kumpanya. Patong-patong ng kaso ko dahil akong pinagbibintangan sa lahat ng yon. Katulad ho ng ang huling anomalyang ginawa nila ay ang magpadala ng ilang taon sa Alonzo Corp para magdala ng walang kalidad na spare parts para sa eroplano. Nahuli ang 4 na tauhan ni Sofia at Andre. Kasalukuyan nagtatago ang dalawa dahil kumanta na ang mga tauhan kung sinong mastermind. Natigilan siya sandali nang marinig ang Alonzo Air. Di niya na gustong marinig ang angka ng mga Alonzo. Walang puwang sa puso niyang pangalang yon. Spare parts? Sino kung mga tauhan ng anak ninyo? Enrico, Franco, Maison, and Gardo. But I'm glad they never win. Nahuli din ng 4 at kasalukuyang nakakulong sa ngayon. Nalulungkot lamang ako dahil maraming nawalan ng trabaho dahil ipinasara ni Zion at Eduardo ang mga bagong trabahador. Yon ang bagay na hindi ko gustong mangyari sa kumpanya ko. Kalaban ninyo ko ang mga Alonzo? For so many years now, maraming beses kaming nagharap sa korte para patunayan sa isa't isa kung sinong mas magaling. Isa siya sa 80 empleyadong tinanggal na lang ng kusa nang walang malinaw na ebidensya. Alonzo Air is invisible. Patuloy pa nitong wika. 20 taon na nilang hawak ang Corona bilang best airline sa bansa. Walang dahilan para kalabanin sila dahil mauubos ng enerhiya ko. I have cancer, remember? Hindi ko ho tatanggapin ano man ang ipamamana ninyong ari-arian. Paniniguro niya. Kung si Sofia ang nagpadukot sa akin at nag-utos sa mga lalaking gawan ako ng kahalayan, tiyak na hindi pala matatahimik ang buhay ko ngayong pinakasalan kita. You have to. Isipin mo lang kinabukasan ng anak mo. Kinabukasan? Ayoko ho na magulong buhay kapag nanganak na ako. Gusto kong ipamulat sa anak ko kung paano mamuhay ng malayo sa karangyaan nang di siya mapapahamak. Sandalitong tumitig sa kanya at tila ayaw tanggapin ang desisyon niyang yon. Na makitang di siya nagbibiro, tinuloy nito ang pagkain. Let's talk about the future some other time, Esmeralda. Ang mahalaga sa ngayon, ligtas kayong 3, pati ng batang nasa sinapupunan mo. Hindi niyo ho ba kayang supilin ang anak ninyo? Bakit hindi ho kayo magsumbong sa mga pulis? Sofia is not my biological daughter, unfortunately. Ibang dugo ang nananalitay sa kanya, kaya't malakas ang loob niyang sawayin ako. Bakit hindi ako nagsumbong sa mga pulis? Dahil nung malakas pa ako at kasalukuyang nakikipagtagisan nang galing sa mga Alonzo, naging marumi akong lumaro sa negosyo. Alam yun ni Sofia at yun ang ginagamit niyang sandata laban sa akin? Katulad hunang? Pigil niya ang hininga sa sunod nitong sagot. Umaasa siya na magtitiwala ng matanda sa kanya dahil tinawag niya na to sa unang pangalan. Ako ang nag-utos na magtanim ng bomba sa eroplano ng mga Alonzo. Ilang taon nang nakalilipas. Medyo bata pa kami ni Eduardo at Zion noon. Maraming nasugatan. Malaking nasirang ari-arian sa Cavite. Hindi ko pa napagbabayaran ng kasalanan kong yon hanggang ngayon. Napalunok siya sa narinig. Di niya alam kung maaawa siya kay Nicolas o magagalit. Mukhang namanan ni Sofia ang paraan ninyo ng pakikipagtunggali. Ano ho? Isang tamad ng ngiti lamang pinakawalan niya. Ngayon siya na ang gumagawa ng mga bagay na hindi niya na kayang gawin. Hindi ho ba kayo masaya? Nasa dapit hapon na ako ng buhay ko, Esmeralda. Panahon na para sa paggawa ng mabuti bago mahuli ang lahat. I need to stop her before it's too late. Gusto kong itamang pagkakamali ko bago man lamang ko mamatay. Bata ka pa, Nicolas. Kayang-kaya mong supilin ang anak-anakan mo kung totoong hangad mo ay ang kabutihan. If only I'm not sick, Esmeralda. Pero palagi akong dumaraan sa kung ano-anong treatment. Mapahaba ko lang buhay ko. Yun din na dahilan bakit lagi akong kasama si Richard. Kailangan na may doktor na nakaalalay sa akin tuwing mawawalan ako ng malay. Ano nga hulit ang sakit ninyo? Doon tila piniga ang puso niya sa nakitang lungkot sa mata nito. Di naman pala talaga masamang tao si Mr. Chu. Leukemia, stage 4? Maswerte kang malakas pa ako ngayon kahit 1 taon lang tani ng mga doktor. Leukemia? Halos di lumabas sa lalamunan niya ang sinabi nito. Kaya pala mapula ang kulay ng mukha nito kapag natitigan. Alam mo ba ni Sofia ang sakit ninyo? Yes, and she knew that I will not leave all of my wealth to her. Hindi ko magawang magretiro dahil siguradong lalakas ang kasamaan niya pag nagkaroon siya ng kapangyarihan. Paano mo nagagawang pamahalaan pang kumpanya kung ganyang may sakit kang iniinda? You're not a superhero. Isuplong mo siya sa pulis at bahala ng batas magpataw ng parusa.
Hindi pwedeng mawala ng ganun lang ang Metro Pacific, Esmeralda. Di mo alam gaano kalaking pagmamahal ko sa kumpanyang pinalago namin ni Papa. Marami ring mawawalan ng kabuhayan ng 1,000 empleyado ng kumpanya na umaasa sa amin. Iniisip mo pa sila? Why not? Ang kailangan ko yung makakatulong sa pamamahala. Pinaimbestigahan kita kaya alam ko nagtatrabaho ka sa Alonzo Corp. Nalaman ko rin humahanga sila sa determinasyon at sa sipag mo. Totoo ba? Isang sarkasikong ngiti ang pinakawalan niya. Sino? Si Russell? Amir? Eduardo, sagot nito. Lumihistro sa balintataw niya ang gwapong mukha ng ama ng lalaking iniibig niya. Kaipokritahan niya, Nicholas. Isa ako sa mga pinag-iimbestigahan nila at tinanggal sa trabaho. Alam mo ba yon? No, everything was confidential. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kung wala lamang siyang batang dinadala ngayon sa sinapupunan, haharapin niya ang mga Alonzo at isasampal sa mga ito ang katotohanan na hindi siya kasabwat. I am pregnant, Nicholas. Hindi ko maasikaso yan at ayaw ko ring pumasok sa gulo na pwedeng kapahamak namin na magiging anak ko. Umasa kang hindi ko iiwan ang kumpanya sa iyo hanggat di ko naaalis si Sofia sa board. You are a good woman. Napagtanto ko rin kanina hindi tamang isaba ka sa gulo, but promise me you will take care of the company once I remove Sofia as a member of the board. Anak mo siya, paano siya matatanggal sa board? Tiyak hindi niya ipagbibili ang shares niya anuman ang mangyari, pero po pwede siyang makulong. Maraming nakalap na ebidensya ang mga Alonzo ngayon na nagtuturo sa aming mag-ama bilang mastermind sa isang anomalyang nangyayari sa Alonzo Air. Kailangang maipanalo nila ang kaso laban sa amin. Makukulong ka rin? If that's the only way to stop Sofia from planning heinous crimes. Matanda na rin naman ako at may kasalanan akong dapat pagbayaran. Hindi nga lang nitong nakaraan kundi halos 5 dekada na nakakalipas. Hindi rin naman santo ang mga Alonzo, Nicholas. Marami rin silang inagrabyado. Puro ng galit niyang wika sa dibdib niya. Kalimutan mo na ang nagawa mong kasalanan sa kanila dahil nakahingi ka na naman ng tawad sa Diyos. Ang kailangan mo ngayon iligtas pa ang ibang taong mapapahamak dahil sa pinaplano ng anak mo. Kailangan nilang makulong ng kung sino pang kasabot niya. Tetestigo ko ng pagtatangkaan nila ang buhay ko sa Pampanga. Are you sure? Kaya mong harapin ang lalaking nagpapahirap sa'yo. Sumisigaw ka kaninang madaling araw habang tulog ka. Esmeralda, baka hindi mo pa kayang harapin ang takot mo. Umatras din ang dila niya nang mabalikan sa alaalang sinapit sa kamay ng lalaking iyon. Baka doon pa siya manginig sa galit at malaglag ang bata na nasa sinapupunan niya. Hayaan mong harapin ko ang problema, dukot ang inangkin kong anak. Pagpapasya nito, kailangan mo magpalakas at nang maalagaan ang batang pinagbubuntis mo. Malungkot siyang ngumiti. Ngayon, buong puso niyang tatanggapin ang anak niya ay hindi magiging Alonzo. Naiinggit pa naman siya sa mga pamangkin ni Russell dahil dala ng mga to ang makapangyarihang apelido ng Alonzo. Ang anak niya magiging True. Lalaki itong hindi makikilala kung saan nanggaling ang kalahati ng pagkatao nito.